Maraming salamat sa iyo Papa Dudut sa pagpili ng aking storya. Matagal ko na pong nais na ibahagi ang aking kwento at ngayon ko na po i-share sa inyo dahil sigurado na po ako sa ending ng aking story. Dear Papa Dudut, marami ang maaaring manghusga sa mga pinili kong desisyon para sa aking buhay. Marami din ang naging negatibo sa mga konklusyon na akala mo'y kilala nila ako ng lubusan. Hindi ba maaaring takot lang akong mag-isa? Takot akong bumalik sa mga taong nakapanakit ng aking damdamin. Kahit sarili kong pinagmulan ay pinili kong layuan at naghanap ng sariling bubuing pamilya, pero ilang ulit nagkamali. Ako po si Angel aka Gia. Naway hayaan niyo po akong ikwento ang aking buhay. Lumaki ako sa isang pamilya na akala ko'y buo at totoo. 5 kaming magkakapatid, Papa Dudut, at si Ate Ann, Kuya Al, Kuya Ton, ako at si Drake. Sima noon si Papa kaya sagana kami sa pamumuhay. Nakatira kami noon sa isang lugar sa Southern Luzon. When all I can remember is my happy childhood life. Noong 1998 ang naaalala ko lang ay lumipat kami ng tirahan kasi hindi na bumalik pa sa pagbabarko si Papa. Nakapag-asawa na yung ate namin at bumukod na. Sila kuya naman ay hindi na umuuwi. May mga inaasikaso sila mama at papa na negosyo, tapos kami ng youngest brother ko na si Drake ay nag-aaral pa ng elementary sa isang Catholic school. When I graduated elementary ay nilipat nila ako sa isang secondary school sa isang small city. At yung kapatid ko naman sa isang malaking eskwelahan with university. Magkahiwalay kami ng eskwelahan. Ang dahilan nila Papa ay tight budget daw kami. I understand their situation. Noong magsa-second year high school na ako ay transfer nila ako sa isang public school. Nanibago ako at napakalaking adjustments ang nangyari sa akin. Kasi ibang-iba talaga ang behavior ng mga estudyante at mas grabe ang pagiging terror ng mga teachers. Nagtuloy-tuloy ako sa pag-aaral pero nabarkada ako. Doon ko natutunan Papa Dudut ang mag-cutting classes at magkaroon ng bisyo. I don't know what came into me pero pinili kong magpahinga sa mga bahay ng mga kaklase ko because of all the stress I'm encountering sa bahay namin at sa negosyo nila Papa. Palagi kasing galit si Mama. Dala na rin siguro sa pagod sa araw-araw. Palagi akong napapagalitan sa mga bagay na hindi ko alam o hindi ko ginawa. Late midnight na akong nakakatulog tapos madaling araw ay gigising para tulungan si Mama sa negosyo nila. I felt drained. Naalala ko pa na may isang araw na kinausap ako ng isang tauhan namin na ka-close ko at sinabing, "Hindi naman sa pakikialam, Jel, pero hindi kaya ampun ka lang?" Tahimik lang ako that time kasi kakatapos lang uli akong pagalitan ni Mama. Kasi naman napansin kong napaka-unfair ng trato nila sa'yo kumpara kay Drake na delotion pa. Halatang alagang-alaga ang balat tapos nasa private school pa din. Samantalang ikaw parang tauhan ka dito. Pagpapatuloy niya. Napakunot noon na lamang ako noon, Papa Dudut, at nagkibit balikat. Wala naman akong magagawa kasi sila ang pamilya ko. Basta kumakain ako araw-araw at may tinitirhan at nag-aaral ay okay na ako doon. Medyo na-bother lang talaga ako sa mga sinabi ng tauhan namin. May point naman siya sa pagiging unfair nila Mama sa akin pero mas pinili kong wag na lang pansinin yon. Meron din kasi yung time na ginupit nila Mama at Lola yung buhok ko hanggang sa anit dahil sa katigasan ng ulo ko. Kasi nga nag-cutting class ako. I have my personal reasons pero aminado rin ako na nasobrahan ko. At kasalanan ko talaga so I deserve a punishment. Growing up na nakikita sina Mama at Papa na naninigarilyo kaya naging chain smoker din ako noong second year at third year high school.
Nagbago lang ako noong na-transfer ako sa isang matinong public secondary school malapit sa bahay ng lola ko. Naging mataas muli ang grades ko noon. I graduated high school at naghanap ng mapag-enroll ang college. Gustong gusto ko talaga ng course na HRM at Fine Arts. Yung dalawang yon ang pinagpipilian ko talaga. Pero ang sabi sa akin ni mama ay hindi nila afford yon. So pinag-entrance exam nila ako sa isang college na BSBA lang ang kurso kasi may scholarship program sila doon. Na once na makapasa ka sa exam nila ay magiging scholar ka. I passed. Kahit ayaw ko sa kurso ay trinay ko pa rin na i-enjoy. I met new friends at naging masaya naman. Doon ako naging conscious sa physical appearance ko. Hindi kasi naalagaan ang kutis ko. Grade 4 pa lamang ako noong nagkatagyawat ako at tinitiris ko, so nung nagdadalaga na ako ay maraming butas ang mukha ko. Oily skin at maitim din. Matangkad naman ako papadudot at slender ang pangangatawan. Kaya naman noong nasa college na ako ay natutunan kong mag-mix and match ng mga damit ko at makeup to conceal the blemishes ng mukha ko. At pumustura lalo sa paglalakad kasi pencil cut ang uniform namin sa college. During that time ay natutunan ko din na ma-in love. Isa siya sa mga kaibigan ko. Sa first day in college ay nakita ko na kaagad siya. His name is John. Actually marami silang John sa grupo. Naging mas palakaibigan kasi ako noong nasa college na. And we always go sa malapit na mall kapag break namin para magpalamig o tumambay. Nagpapapicture pa nga ako sa photo studio kasi hindi pa uso noong 2005 ang smartphones para sa mga groupie. Palagi kaming may mga kopya ng mga photos at palagi din kaming nagvi-videoke. I enjoyed most of their company. I have this very close friend among the group. Siya naman ay si Iya. Though may mga naging kaklase na rin ako noong high school na kaklase ko din noong college, ay mas naging close ako sa mga new friends ko. Galing kami sa iba't ibang lugar. Like Iya na galing pa siya sa Northern Luzon. Iba ang personality niya sa akin. Mas outgoing siya at mas madaldal. Since siya ang pinaka-close sa akin, napansin niya kagad na may gusto ko kay John. John also been a close friend to me. Palagi naman niyang kasama si Myrna at si Joy. Myrna is one of the shortest but bubbly. Si Joy naman ang pinakasimple. Doon ako natuwa kay John. He can be a good friend and never gets bored hanging out with us. Kasi lalaki siya. Pero matyaga siyang sumama sa amin sa pag-window shopping at kapag may personal problem ang bawat isa sa amin, ay nakikinig siya. Naging sobrang magkalapit kami lalo na noong palagi niyang bitbit ang gitara niya. He loves playing especially when we jam at isa yon sa mga kumukumpleto ng araw namin. Hindi naman sa pagmamayabang papadudot pero may magandang boses ako noong kabataan ko. And I admitted to Iya na mahal ko na si John. I asked her to keep it secret. I just want to be with him as his friend at masaya na ako sa pagiging kaibigan. But one day he asked me something about Joy. Kung ano ang impression ko. I told him that she is simple, smart, and gorgeous. Ano kayang tipo niyang lalaki? Tanong niya. Uy bro, in love ka kay Joy no? Binatukan ko siya nung sinabi ko yon. Napangiti na lang siya habang hinahaplos ang ginulokong buhok niya. May konting kurot nun sa puso ko papadudot pero natutuwa akong pagmasdan siya ng ganon. Then ang sabi ko sa sarili ko ay maswerte ang babaeng mamahalin niya. Mas nakilala ko siya noong palagi na kaming magkasamang gumagawa ng assignments. At palagi na kaming magkatabi kapag Friday night out kaming magkakaibigan. Noong may party noon sa college ay umattend ako. I felt free that night. Pero nung umuwi ako ng lampas sa curfew hour ay pinagalitan at pinagsasampal ako ni mama. She even told me na lumayas na ako o itigil ko na ang pag-aaral ko papadudot. Sa sama ng loob ko ay nasagot ko siya. Ma,
Bakit ang unfair ninyo mula pa noon? Hindi ba wala na nga kayong binabayaran sa tuition ko at saka yung baon ko sa araw-araw na 40 pesos? Pinagtatrabahuhan ko yan sa pagtulong sa negosyo ninyo. Niwala na nga akong pahinga eh. Nang dahil lang sa minsang pagdalo ko sa party, patitigilin niyo ako sa pag-aaral? Sino bang may gusto ng kursong kinuha ko? Nakatanggap na naman ako ng mag-asawang sampal mula kay mama. Doon ko nga naisip na hindi ko na kaya. Humagulhol na lamang ako at nagkulong sa kwarto. Naging matigas pa rin si mama, pumasok pa din ako ng ilang linggo na naglalakad papunta ng college at pauwi. Nililibre na lamang ako minsan ng ilang kaibigan ko ng pamasahe kapag nakikita nila ako naglalakad ng pauwi. Dito na ako nagiging masaya, kaya ayoko naman pati ito ay ipagkait sa akin. Sagot ko sa kaibigan ko si Chris na bakla nung tinanong niya ako kung bakit nagtitiis pa akong pumasok ng walang baon. Patago din akong kumakain sa kusina para makagayak bago pumasok. Nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko na suko na ako sa kalupitan ni mama. Kasi hindi niya pa din ako pinapansin at wala namang magawa si papa. Joy told me na mas okay kung ipagpapatuloy yung pag-aaral ko. Kinausap ulit ako ni mama pero galit pa din siya. Bakit pumapasok ka pa? Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Maglaba ka dyan at wag na wag kang lalabas ng bahay. Hindi ako nagsalita nung umalis na siya. Lumabas ako sa kwarto at nalaman kong nakalak nga sa labas ang pinto ng bahay. Napaiyak na lamang ako. Pero naghanap ako ng way to go out. Ewan ko pero parang milagro ang nangyari. Tinanggal ko yung jalousie ng bintana at binutasan yung screen cover niya. Nabuksan ko yon gamit ng tinidor, yung double lock sa labas ng pinto. Nagmamadali ako mag-impake at aalis na ng bahay nang kumakabog ang dibdib. Bago lumabas ng bahay ay naisipan kong mag-iwan pa ng sulat. Ma, sorry po kung lalayas ako. Naging unfair kayo sa akin na sobrang kinasama ng loob ko. Mula noong bata ako hanggang ngayong dalaga na ako, puro hinanakit na lamang ang nararanasan ko. Umabot pa noong 3rd year high school ako na suicidal na ako pero pinili ko pa ding ipagpatuloy ang mabuhay na umaasang mamahalin niyo rin po ako tulad ng pagmamahal ninyo kay Drake. Huwag po kayong mag-alala. Makikituloy po ako sa mga kaibigan ko na willing tumulong sa akin. Sorry po talaga ma. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Umalis ako sa bahay na maraming bitbit na gamit at dumiretso sa eskwela. Hindi naman ako binigo ng mga kaibigan ko. Pinatuloy nila ako sa mga tirahan nila. Hindi nga lang ako tumatagal kasi hindi sang-ayon ang mga magulang nila sa paglalayas ko. Naalala ko kasi yung sinabi sa akin ni mama na kapag maglalayas ako ay panindigan ko at wag na akong babalik pa. Kaya hindi talaga ako babalik. Nakita ko ng lola ko at kinumbinsi akong tumuloy na lamang sa kanila. Total, sa isang college lang kami ng pinsang ko nag-aaral. Tumira ako sa bahay ng tita ko na katabi ng bahay ni lola. Iba ang ambience, parang mabigat pero no choice ako. Alam kong sinasabi nila lola at tita kay mama na nandun ako. Nakasama ko doon si Ate Aiza, yung favorite cousin ko mula pagkabata. She is my favorite playmate. Sa mother side ng family ko ay komportable pero parang may iba akong napapansin. Marami silang restrictions pero isinawalang bahala ko na lamang yon, Papa Dudut. One day ay tumawag yung nanay ni Ate Aiza. Malapit ang loob ko sa auntie ko na yon. Kahit sa tawag ko lang siya nakakausap kasi nasa Japan siya. After nilang mag-usap ni ate, pinakiusap nila sa akin. Hello? Kumusta na po kayo? Bungad ko. Angel? Anak? Ikaw ba yan? Tugon niya sa kabilang linya. Umuo ako. Lumayas ka daw kina ate. Ano nangyari? Opo, long story po.
Pero gusto ko lang po talagang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Hayaan mo na sila. Huwag ka nang babalik doon. Masama talaga ang ugali nila. Magkano bang tuition mo at ako nang bahala? Para akong nabunutan ng tinig sa lalamunan nang narinig ko yon. Nangilid ang mga luha ko. Thank you po. Yun lang ang naisagot ko sa kanya. May mga sinabi pa siya about sa inis niya kina mama kasi pinabayaan akong lumayas at nakakaawa daw ako. Pero isa lang ang nasabi ko sa kanya. Auntie, pwede po bang mag-request? Ano yun anak? Pwede po bang tawagin kitang mama? Kasi po matagal na akong sabik sa kalinga ng isang ina. Ewan ko ba Papa Dudut pero bigla ko na lang naisipang sabihin yon. Ako naman talaga ang mama mo eh. Sagot niya na kinabigla ko. Po? Paninigurado ko sa mga narinig ko. Akala ko kasi nananaginip lang ako. Anak kita, kinuha ka lang nila sa akin. Paliwanag niya habang umiiyak. Sino po ang tatay ko? Wala na siya. Huwag mo na siyang hanapin. Pinabayaan niya tayo. Basta ako ang bahala sa pag-aaral mo. Ano bang kurso mo? Padadalhan ko kayo ng ate Aiza mo ng monthly allowance. Huwag ka nang babalik doon. Tanging opo at iyak na lamang ang naitugong ko sa mga sinabi ni Mama Vicky. Yung inakala kong favorite auntie ko ay nanay ko pala. At yung favorite cousin ko ay half sister ko pala. Anak ni mama sa hapon si Ate Aiza pero nagkahiwalay din. May pamilya na si Mama Vicky sa Japan at may 2 anak sa hapon na asawa niya ngayon. Kinausap ako ni Lola na nang masinsinan na huwag daw sanang sasama ang loob ko sa mga magulang ko. Kako naman ay hindi masama ang loob ko. I became observant kasi parang may napapansin pa din ako sa mga kamag-anak namin. Pero minsan ay binabaliwala ko na lang. Puro kami putok sa buho. Ilang pinsang ko din ang walang ama katulad ko. Naging mas close kami ni Ate Aiza at natutunan ko din yung mga kinahihiligan niya. And I am very glad to be with my sister. May nabanggit din siya na sama ng loob niya sa mga tiyahin namin na nag-aruga sa kanya. Kaya mas nag-observe pa nga ako. Istrikto sila at maraming limitations sa amin. Pati yung pinapadalang pera ni Mama Vicky para sa allowance ko ay hinihigpitan nila. Being a college student ay marami talagang dapat bilhin pero mas mahigpit si tita at walang magawa si ate. Tahimik lang akong nagmamatiyag. Pumapasok tapos ay uuwi, ganoon lang ang naging routine ko. Doon ko din naman naranasang mabilhan ng magagandang damit at sapatos dahil may naibubukod naman si ate para sa pambil namin ng mga gamit. Pero dumating ang isang araw na nagkaroon ng krisis o problema sina tita at parang naibunton lahat ng sisi sa pagtira ko doon. Nagbalak ako papadudot na umalis at gusto ni ate na sumama. Nalaman ni tita yung balak namin na yon at pinagalitan ako. Kung lalayas daw ako ay huwag ko daw isama sa kalokohan ko si Ate Aiza. So pumasok ako after that tapos ay hindi na ako bumalik sa kanila. I've dealt with so much stress sa pinanggalingan ko. Naisip ko na baka pabigat nga lang talaga ako sa mga kamag-anak ko. Naikwento ko ang lahat ng ito sa mga kaibigan ko, especially kay Joy, kay John at kay Iya. Nakituloy muli ako sa mga kaibigan ko. Dumalas na rin ang pag-jamming o inuman namin sa bahay nila John. Isinantabi ko na lamang ang problema ko sa pamilya ko at mas pinili ko na mag-enjoy. Isang araw papadudot ay nagpatulong si John sa amin kung papaano ligawan si Joy. Nakangiti akong in-advise sa kanya mga dapat gawin sa panliligaw kahit na wala pa akong experience na maligawan. Masaya akong makita si John na in love kay Joy kahit naaawa sa akin si Iya. Sinabi kong masaya ako at mas magiging masaya kung magkakatuluyan sina John at si Joy. Nung isang araw,
na nagpasama ako kay John sa bookstore ay ayoko pang umuwi. Sumama muna ako sa kanya sa bahay nila. Dalawa lang kami at sobrang tahimik, unlike noong nagja-jam kami doon with our friends na sobrang saya at may ingay. Sa sobrang pagod ko sa buong maghapon at sa eskwela at paglilibot sa mall ay inantok ako at natulog sa kwarto ni John. Natural na lang sa amin yon kasi ilang beses na rin akong natulog doon. Huminga din siya tulad ng dati. Hindi ko na pinansin yon basta ang nasa isip ko ay matutulog lang kami. Hindi ko na malayan kung anong pumasok sa isip naming dalawa at nagdikit ang aming mga labi. At noon nga papadudot ay may nangyari sa amin. Siya ang unang karanasan ko. Napakalaya ko sa mga oras na yon at walang dala-dalawang isip na naibigay ko ang sarili ko at pagkabirihin ko kay John. Mahal na mahal ko siya. Yun lang ang alam ko. Wala akong pakialam kung hindi niya ako mahal. Tahimik lang kaming dalawa noong matapos naming pagsaluhan ng sandaling yon. Nagbihis na ako at inihatid niya ako. Nakatitig lang siya sa akin at ngumiti ako. Sinabi kong, "Uy bro, ayos ka lang?" Napapihit lang siya at nauutal na sumagot na okay lang siya. Naging normal lang ang kilos ko. Hindi ako nagpakita ng pag-aalinlangan sa kanya. Dumaan ng ilang pang mga araw na nahirapan ako sa pag-aaral habang nagse-self-support. Niyaya ako ni Ian na lumuwas ng Northern Luzon. Una, pumunta kami sa Central Luzon sa Tarlac at saka umakyat ng Baguio. Hindi na kami nakabalik sa South kasi mas pinili na lang namin na magtrabaho dito sa Baguio. John stayed in my heart as my first love kahit walang kami. May naging boyfriend naman ako dito sa Baguio pero nakipag-break din ako sa kanya kasi napapabayaan na niya ang masterals niya dahil sa akin at nasa puso't isip ko pa din si John noon. Until makilala ko si Greg. Nagkahulugan kami ng loob at naging kami after a couple of months na nagkakilala kami. Hindi nagtagal papadudot ay pinakilala niya ako sa mga magulang niya at inuwi na sa kanila. Ang bilis ng mga pangyayari at ginusto ko naman ang sumama kay Greg. Nag-aalaga ng baboy ang nanay ni Greg at may repair shop ng sasakyan ng tatay niya. Napakabait nila bilang biyanan kahit nung una ay tutol sila sa maagang pagsasama namin ng anak nila. Alam nila ang nangyari sa amin sa Maynila. Tinutulungan ko ang biyanan kong babae sa pag-aalaga ng baboy at inaalagaan ang isang apo nila sa panganay nila. Hanggang sa lumipas ang isang buwan. Nagbuntis ako sa panganay namin ni Greg. Isang cute na baby girl ang isinilang ko. Kahit gumagamit ako noon ng contraceptives ay nasundan kaagad ng anak namin. Sa ilang taon na pagsasama namin ni Greg ay malimit na ang iilang gabi bago siya umuwi. Ang dahilan niya, ganon ang trabaho niya na kailangang mag-overnight stay sila. Year 2009 nang naisipan kong yayain ang ka-live-in kong umuwi sa amin para ipakilala sila sa mga kamag-anak ko dahil ayun ang in-advise sa akin ng biyanan kong lalaki. Huwag daw ako magtanim ng sama ng loob sa mga magulang ko at siguradong nami-miss nila ako. Sinunod ko ang payo nila papadudot pero bago kami lumuwas ay nagpadala muna ako ng liham sa mama ko at sinabing huwag sanang sumama ang loob nila sa akin at nasa mabuti akong kalagayan. Madami akong ikinuwento sa liham ko para handa akong humarap sa kanila pag muli kaming nagkita. Christmas nung lumuwas kami ng mag-ama ko. Dumiretso muna kami kina lola at niyaya kami ni lolo na puntahan sila mama. Kako medyo natatakot pa ako at baka magalit siya. Pero inassure ni lola na hindi na magagalitin si mama at unti-unting nagbago at naging malumanay na ito mula nung lumayas ako. Nagtungo na nga kami sa kanila papadudot. Nung nakita niya ako ay niyakap niya ako ng matagal at mahigpit. Matagal na katahimikan na puno ng emosyon ang nangyari. Ganun pa man, ang nangyari ay sobrang namis ko si mama.
Ngayon ko lang nadama ang ganong kahigpit na yakap niya, ang matagal ko nang inaasam na pagdama ng kalinga ng isang ina. Nakita kong pumayat siya at naging malumanay ang kanyang pananalita. May sinasabi siya tungkol sa pananabik niya sa akin mula nung umalis ako habang umiiyak kaming dalawa. Hinagod ko ang likod niya at sinabing huwag siyang mag-alala, nasa mabuti akong kalagayan dahil napakabait ng mga biyanan ko. Dumating si Papa at niyakap niya ako. Habang humahagulhol ay sinabi niya na, "Anak, ano ba naman yan? Mag-isa mo lang na umalis pero 4 na kayo pagbalik mo." Habang umiiyak ay napatawa ako sa mga sinabi ni Papa. "Papa naman natatawang sabi ko. Sobrang namiss ko sila, Papa Dudut. Pero andun pa din yung pag-aalinlangan sa puso ko. Kasi mas napamahal na sa akin ang lugar ng Baguio. Kaya mas nananabig ako sa pagbabalik namin doon. Naging mabilis lang ang bakasyon namin sa tirahan nila Mama. We shared random stories at simpleng Noche Buena. Wala akong narinig, Papa Dudut, na patungkol sa natuklasan ko sa pinanggalingan ko. Na parang ang nais lang ng bawat isa ay i-celebrate lang ng matiwasay ang Pasko. Tuwang-tuwa naman yung kapatid ko sa mga anak ko kasi malilikot sila at madaldal ang panganay ko. Hindi nagtagal ay bumalik na kami ng Baguio at tuloy-tuloy ang daily routine ko sa bahay ng biyanan ko. Ganon uli ang ginagawa ni Greg. Ilang gabi na hindi umuwi. Pag uuwi man siya ay hindi nagtatagal sa bahay ng 2 araw. May inaabot naman siya na panggastos para sa mga bata. Minsan kinakausap ako ng biyanan kong lalaki. Tinatanong ako kung alam ko ba ang pinupuntahan ng anak niya. Na imbes na tulungan na lang siya sa repair shop nila, kung saan-saan pumupunta para kumita pa ng pera. Ang sagot ko na lang ay hindi ko alam kahit na alam ko ang ginagawa ni Greg. Nakita ng mismong mga mata ko ang ginagawa ni Greg na labag sa batas. Sinubukan ko siyang pagsabihan na itigil at maghanap na lamang ng matinong trabaho. "Ano ka ba? Nag-iingat naman ako at ayokong katrabaho si Daddy. Kung yang ulit ang sasabihin ninyong gagawin ko, ayoko. Alam niyo naman na hindi kami magkasundo." Laging sagot niya sa akin. Nakakalungkot pero hinayaan ko na lang siya kahit labag sa loob ko. Despite all the care and love I gave him, may nagagawa pa pala siya na hindi maganda maliban sa gawain niyang labag sa batas. Sabi nga ng iba na kapag kinutuban ng babae ay nagkakatotoo. Napapansin ko na rin sa kanya na may ibang kinakahumalingan siyang babae. Dahil nung pinanganak ko ang pangalawang anak namin ay nakipag-meet pa siya sa babae habang naglilibor ako. Nalaman ko yon nung chinek ko ang cellphone niya noong umuwi na kami mula sa ospital. Mga ilang beses na rin kaming nagkakasagutan sa iba't ibang bagay. Kung bibilangin siguro nakalima na siyang babae at ang pinakahuli ay yung hindi ko na kaya. Nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Umuwi ako kina Mama at nagtrabaho sa Maynila. Ilang buwan ako nagstay kina Mama. Isang araw ay kinausap ako ni Mama. Unexpectedly ay inungkat niya ang nakaraan. Alam mo ang nangyari. Gusto ko lang malaman mo na hindi kami nagsisisi na inangkin ka namin. Kagustuhan din yun ni Vicky. Magpa-flight na siya at since sabi kami ni Papa niyo na magkabibi muli, kaya pumayag kaming kunin ka. Tahimik lamang ako habang nagpapaliwanag si Mama. Ang tanging naitanong ko lang ay kung sino ang totoong tatay ko. Hindi rin daw niya alam. Napakibit balikat na lamang ako. Sinabi pa ni Mama na sana iwag daw sumama ang loob ko. Ma, naging mabuting ama si Papa sa akin at tinuring niya akong kadugo niya. Never ko pong naramdaman mula sa kanya na iba ako. Kaya wala po akong rason na magtanim ng sama ng loob. Sumang-ayon na lamang si Mama sa mga sinabi ko. Tumango na lamang ako kasi gano'n naman talaga. Susunod na lang ako sa utos.
Dumaan pa ang ilang buwan, Papa Dudut, pero hindi ko pa rin sinasabi na nakipaghiwalay na ako kay Greg. Bumalik na ako sa Baguio at nagsimulang muli dahil hindi ko natiis ang pananabig sa malamig na lugar at tahimik na malayo sa magulong buhay sa Maynila. Masyado kasing madaming sikreto na ayaw nilang sagutin sa Maynila at puro panghuhusga. Wala pa mismo sa ibang kamag-anak namin ang naririnig ko. Na ang alam lang nila ay puro lang kalokohan ng ginagawa ko. Tao lamang ako at naghahanap ng tunay na pagmamahal. Naging masaya naman ako sa unang inibig ko kahit iba ang minahal niya. Naabigo ako sa unang pagbuo ng pamilya. Napapatulala na lamang ako kadalasan sa kakaisip sa mga nangyari. Tanging ang malamig na simoy ng hangin dito sa Baguio ang nagpapamanhid ng aking damdamin. Ipinagpatuloy ko ang mabuhay na mag-isa, Papa Dudut, nang makilala ko si June. Sumugal muli ako sa pag-ibig. Ewan ko pero parang naisip ko kung kaya ni Greg na magmahal ng iba. Kaya ko din. Nagkaanak kami ni June at nagsama. Sumama ako sa kanya sa Mountain Province at doon ay natutunan ang trabahong farm. Mula sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa pag-harvest ng gulay. Mahirap pero kinaya ko. Sobrang adjustments talaga ang naranasan ko. Pati sa pagluluto ay kailangang magsibak ng kahoy. Okay lang sa akin yon kasi ginusto ko nga. Nang 3 taon na ang anak namin ni June ay nabuntis muli ako ng hindi napagplanuhan. Na-depress ako kasi hindi ko pa nabibisita yung mga anak ko kay Greg. Nung kinuha ko kasi sila noon sa biyenan ko ay nakiusap sila na ibalik ko kasi hindi nila kaya na wala ang mga apo nila. Nagkasundo kaming lahat na nasa poder nila ang mga bata basta bibisitahin namin upang hindi kami makalimutan ng mga anak ko. Sa sobrang hirap ng buhay, matagal ko na silang hindi nabibisita. Naipasyal ko pa sila noong mahigit 1 taon na yung pangatlong anak ko at nabilhan ng mga gamit. Ngunit ngayong magdadalawang taong ko na silang hindi nakikita ay sobrang nalulungkot ako. Patuloy pa din ang pagtulong ko kay June sa vegetable farm. Pero noong last trimester na ng pagdadalang tao ko ay maaga akong nag-labor. Itinakbo nila ako sa ospital at na-confine ng 3 linggo. Kasi kulang daw sa buwan ng baby ko. Pero naka-open na ang puwerta ko. Kailangan ko daw ng complete bed rest at maraming medication para lumaki ng tama ang baby o maging fully developed bago ko siya ipanganak. Ang hirap ng naging sitwasyon ko, Papa Dudut. Naiinis ako sa sarili ko kasi sobrang tanga ko. Ngunit mas naging priority ko ang batang nasa sinapupunan ko. Kailangan ko siyang ipanganak ng malusog at maayos. After giving birth sa pang-4 na anak ko, nalubog kami sa utang. Walang matinong trabaho si June. Lumuluwas siya para maghanap buhay pero kulang pa din. Nagkapera ako after ng ilang buwan at ako na ang nagbayad ng mga utang namin. Naging sobrang dependent si June sa kakayahan ko. I felt drained habang inaalala ang mga nagawa niya sa akin habang nagsasama kami. May minsang na-diagnose siya with gonorrhea, tinanggap ko pa rin siya. Kahit pa nung ilang beses na niya ako muntikang mapagbuhatan ng kamay ay tiniis ko yon. Kahit wala na kaming maiulam at umiiyak ang anak ko kasi hindi ko maibigay ang gusto niyang ulam, pinagtsatsagaan ko yon. Kahit kinukutya ako ng nanay niya ay tinitiis ko. Iniwan niya pa akong mag-isa noon sa ospital para makipag-inuman at ginastos ang pinadala ng ate ko na gagamitin ko sanang pambili ng gamot at pagkain. Tapos ay lumuwas siya para daw magtrabaho pero minsan sa 1 buwan ang padala niya ng 1,000 lamang. Siguro ay hindi ko na kinaya ang mga nangyayari kaya kinausap ko si June at pinilit ko siya na ako na lamang ang maghanap buhay sa amin. Tumutol siya pero napapayag ko din sa bandang huli. Nakahanap ako ng trabaho at lingguhan padala ang ginagawa ko sa kanila. May nangyaring pumalya ako ng padala, nakatanggap ako ng samut-saring negatibong salita mula sa kanya at sa iba pang kamag-anak niya.
Ninais ko ng katahimikan at napaisip ako. Bakit puro na lang paghihirap ang nangyayari sa buhay ko? Dumagdag pa noong sinubukan kong humingi ng tulong kay Mama Vicky kasi nagbalak akong mag-apply na lamang sa abroad pero nadismaya ako. Nakilala ko ang tunay na ugali ng tunay na nanay ko. Madami siyang inakusa sa mga magulang kong umampon sa akin at kung ano-anong mga hinanakit niya sa amin. May naipadala man siya noon sa akin pero minsan lang yon. Ang ayaw ko lang sa mga sinabi niya ay yung tungkol sa kinilala kong ama na si Papa. Binahagian ko si Papa ng pera na pinapadala niya dahil kailangan sa medications niya noong na mild stroke siya. Doon na parang nalusaw ang buong pagkatao ko kasi wala talagang willing tumulong sa akin. Yearly man ako na nagkakaroon ng pera sa ATM ko ay sakto lang yon na panggastos ko sa buong taon. Hindi ko alam kung saan galing yon. Basta sinunod ko lamang ang habili ni Lola na mag-open ako ng sariling bank account. Pero mula nang namatay si Lola ay close ko na ang ATM ko dahil mas pinili kong magmula sa sarili kong sikap ang matatanggap kong pera. Ayoko nang alalahanin pa ang naging sagutan namin ni Mama Vicky sa chat. Ang dami-dami pang nangyari sa buhay ko. Gulong-gulo na ako. Kahit mga kamag-anak ko ay nilalayuan ako. Kaya I choose to stay in Baguio. Malayo sa mga mapanghusgang mata ng sariling kadugo. Hindi nagtagal ay nagkahiwalay kami ni June. It is my own decision. Hindi na siya magbabago pa. 5 taon na kaming nagsasama pero hindi niya kaya ang responsibilities. Sa gitna ng kaguluhan ng aking pag-iisip ay nakilala ko si Chini. Naging super close kaming dalawa kahit kakikilala lang namin. She is the other side of my personality kasi pareho kaming go with the flow ang ugali. Pero mas may plano siya sa buhay. Matagal na siyang nag-a-apply sa abroad as DH. I found a best friend sa gitna ng frustrations ko sa buhay. Naintindihan niya ako at alam niya ang mga pinagdadaanan ko. Hindi niya nakakaligtaan ang pagpapaalala sa akin ng mga magagandang maaaring mangyari in the future kung magtatrust lang ako kay God. Naging roommates din kami at mas naging parang magkapatid ang turingan. Nagkaroon ng kulay ang buhay ko nang makasama ko siya. Hanggang sa nagkaroon siya ng boyfriend na palaging nagtitreat sa amin ng lunch or dinner. Nagkaroon ako ng manliligaw. Naging mabait naman sa akin si Hector. Sumugal muli ako sa pag-ibig at nakita ko naman kasi na may trabaho siya at mapagmahal sa mga kapatid niya at mga pamangkin. Noong naging kami ni Hector ay sinamahan naman niya ako sa school ng 2 anak ko. Libangan niya ang pagmumotor kaya't kadalasan niya akong inaangkas kapag may long ride silang magkakapatid. Hindi nagtagal ay nagsama kami at nagkaanak. Noong una ay ayoko na sanang magkaanak muli dahil may 4 na akong anak. Pero ninais kong magkaroon ng kahit isang anak na lalaki. Pumayag ako sa gusto ni Hector na magkaanak kami. Naging sobrang siloso siya at mahigpit sa ilang mga bagay. Umabot pa nga sa puntong pinagbubuhatan niya ako ng kamay. Pinagseselosan niya ang mga anak ko sa unang kinasama ko. Pinagbabawalan niya akong bisitahin ng mga anak ko. Lahat ay nagkaroon ng limitations. Dumating pa nga sa punto na pinaputukan niya ako ng baril ng dahil lamang sa pera. Napapayak na lamang ako minsan habang iniisip ang mga pagkakamali ko sa buhay. Sa pagiging tanga, mapagtiwala at sa pagiging sabik sa pamilya. Ngunit bigong-bigo ako. Mas lalo ako nawala ng pag-asa nung sunod-sunod na ang pag-aaway namin. Sa tuwing uuwi siyang lasing, nanginginig ako sa takot. Pinakahuli na ang tangkain niya na patayin ako sa harap ng anak ko. Kinabukasan noon ay tumakas ako. Noong nasa biyahe ako ay humahagulhol ako habang iniisip ang kamalasan ko sa buhay. Naalala ko ang mga pagmamalupit sa akin nila mama noon, ang panghuhusga sa akin ng mga kamag-anak ko, ang rejection ng tunay kong ina.
ang mga bigong pag-ibig ko at ang mga anak ko na napapabayaan ko na. Namasukan ako at nagsimulang muli sa tulong ng ilang kaibigan at lalong-lalo na ang Panginoon. Regular na muli ang pagpapadala ko ng sustento sa mga anak ko. Naging emosyonal ako noong minsang dumalo ako sa fellowship na dinaluhan ng mga anak ko. Ang sabi ng pastor ay God will provide. We should not worry. Sa dinami-dami na mga nangyari sa buhay ko ay hindi ako pinabayaan ng Diyos. Binibigyan niya ako ng pag-asa. Kahit ginugulo ako ni Hector na makipagbalikan sa kanya, ay naging matigas ako sa desisyon ko na hindi na bumalik pa sa kanya. Tama na ang mga maling desisyon ko dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng sariling pamilya. Hindi lang ako ang nagsasuffer kundi ang mga anak ko. Naalala ko pa noon na sinabi ng tito ko na umuwi na lamang sa amin. Umayaw ako papadudot at mas pinili kong maging matatag sa bawat problemang ako din ang may gawa. Ayokong umuwi ng may problema. Gusto kong masaya lang. Kaya nagpatuloy pa rin ako sa bagong hamon ng buhay. Nawili ako papadudot sa pakikinig ng radyo. Mula noong 2016 ay naging avid listener na ako hanggang sa ngayon. Naging active texter at bumabati at nagbibigay ng advice sa Talk to Papa with the code name of Ate Gia ng Baguio. Mostly ay binigyan ko ng advice yung halos pareho sa mga pinagdadaanan ko and also ay based on my own experiences in life ang mga pinapayo ko. Dito ako mas nalilibang. Maraming bumabati sa akin kahit na hindi nila ako lubusang kakilala. I met new friends at kahit mga DJ sa radyo ay naging kaibigan ko na rin. Dito ko naranasan ang tunay na saya. Ang tumawa ng malaya at walang pag-aalinlangan. Ang ipakita ang totoong pagkatao ko. Ibang-iba si Angel na magulo ang buhay kumpara kay Gia na masiyahin at malayang gawin ang gusto niya. Gia is the matured feature of Angel na sigurado na sa plano sa buhay. Ang gaan-gaan ng feeling ko bilang si Gia papadudot. Hindi ko naman kinakalimutan ang mga old friends ko pero mas naging totoo ako sa sarili ko with my new friends. My best friend Chini still supports me kahit nasa Hong Kong na siya. We always keep in touch, Papa Dudut. Palagi niya pa rin akong pinapaalalahanan about sa bawat desisyon ko sa buhay. I thank God that I found a best friend na katulad ni Chini na nagpapadama sa akin na hindi ako nag-iisa. Hanging out with my new circle of friends made my days happier. Lahat kami ay avid listener ng radyo. Kasama sa grupo na yon si Mr. Puyat. Matagal na rin siyang tumatawag sa radyo at nakikipagkulitan sa mga DJs. Nakapag-share na rin siya ng problema niya sa radyo. Hiwalay din siya sa asawa. Betrayed 3 times ng kanyang dating asawa. Ang masakla pa kasal sila at may 2 kids. Napakabait ni Jomar, totoong pangalan ni Mr. Puyat. Lahat ng nakakilala sa kanya, pati mismong boss niya ay saludo sa honesty and integrity niya. Kinukulot kami ng isang barkada namin na katrabaho niya na sana ay magka-developan daw kami kasi bagay daw kami. Then it suddenly happened. Nagkaligawan kami papadudot at naging kami nitong April 2019. Takot na ako noon na pumasok muli sa isang relasyon at halos isumpa ko lahat ng lalaki sa mundo. But he made me forget of my hate against men. Though noong mga unang buwan naming magkarelasyon ay medyo naging magulo din. Nalampasan namin ang mga trials na yon. Ito yung relasyon na dinagsa agad ng pagsubok na halos inakala naming bibitaw na kaming dalawa. Because of ex-issues ay halos sumuko na kami pero nanaig pa rin ang pagmamahala naming dalawa. Maraming manghihinayang kung magkakahiwalay kami dahil nasubaybayan ng marami ang love story namin mula nang magkakilala kami sa radyo. Napamahal na siya sa akin at ramdam kong mahal na niya ako. After 3 months ng relasyon namin na puno ng twists and turns, ay naging mas matibay pa ito.
Ipinagtanggol niya ako sa ex-wife niya na ginugulo kami noon dahil hindi niya matanggap na nakalimutan na siya ni Jomar matapos niyang lokohin ito ng 3 beses. Sinubukan niya kasi makipagbalikan kay Jomar pero ayaw na niya. Na-realize niya ang mga paghihirap niya noon sa poder ng ex niya. Sinabi din niya sa lahat, pati sa mga magulang niya, na sa akin niya lang naranasan ang pagmamahal at pag-aalaga o pag-aasikaso ng isang girlfriend. Hindi niya rin ako binigo sa pagtanggap niya sa mga anak ko. Ipinangako niya sa akin na magtutulungan kami sa lahat ng bagay. At hindi ko mararanasan sa kanya ang mga masasamang naiparana sa akin ng mga ex ko. Hindi niya ako binigo. Pinadama niya sa akin ang tunay na pagmamahal na matagal ko nang inaasam. Ika nga ng mga DJ na kami daw ang couple of the year. Maraming sumabaybay sa love story namin na kapwa listeners at kadalasan ay nagchat-chat sa amin. Sobrang pasalamat ko sa Panginoon at ibinigay niya sa akin si Mr. Puyat. Ngayon ko natatamasa ang pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Yung aalagaan ako at proud na sabihin sa buong mundo na ako ang babaeng minamahal niya at bumubuo ng buhay niya. Hindi man kami perpekto bilang tao ay maligaya kami sa piling ng isa't isa. Magkahawak ang kamay naming hinaharap ang mga pagsubok at sabay naming tinutupad ang mga pangarap. Wala na akong ibang hihilingin pa, Papa Dudut, kundi ang patuloy na paggabay ng poong may kapal. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga kaibigan namin at itinuring na pamilya dito po sa Baguio. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at patuloy pa din kaming nakatune in sa inyong istasyon. Thank you very much and God bless and more power. P.S. Binago ko na po ang mga pangalan ng ibang karakter. Tanging pangalan lang po namin ni Mr. Puyat ang totoo at ninais po namin na huwag nang palitan. Sincerely, ang inyong kaliham, Ate Gia. Hello mga kapuso, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong Papa Dudut. At syempre, huwag din kakalimutan ang mga almost daily vlogs natin na ginagawa. Meron tayong mga challenges, meron tayong mga comedy, at kung ano-ano pa mga personal vlogs na pwede nyo ring mapanood. Anong gagawin mo kung ang lalaking nangako sa iyo ng masayang buhay ay biglang nagbago? Kakapit ka ba sa dating pangako niya? O sasama ka sa ibang lalaking tutupad ng lahat ng pinangako niya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat ng libo-libo mong tagapakinig sa YouTube ng Papa Dudut Stories. Naiengganyo rin po akong makinig online dahil pwede ko nang balikan ang mga storya kahit na kailan namin ito gustuhin. Salamat sa data ko at sa wifi na kapitbahay ay lagi akong updated sa iyo araw-araw. Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Mayet ng Caloocan. 18 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Manila. At may 2 na po akong anak. Bago ko po ikwento sa inyo ang latest na ganap sa buhay ko, ay gusto ko munang ikwento sa inyo ang dati pang ugat ng aking pagre-rebelde. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay saksi na ako sa madahas na klase ng pamumuhay dahil na rin po sa magulong pagsasama ng aking mga magulang. Ang tatay ko ay kilalang lasinggero at babaero sa lugar namin. Ang nanay ko naman ay kilalang bungangera at nagger sa asawa niya, kaya hindi nakapagtataka kung bakit siya iniwan ni tatay.
Mula noon ay naging miserable na ang buhay ko na kami na lamang pareho ang natira sa bahay ni nanay. Isipin mo, Papa Dudut, sa edad na 18 ay pinapahiya pa ako ni nanay sa harap ng mga kapitbahay namin. At halos isumpa niya ako, Papa Dudut. Manang-mana ka sa tatay mo. Wala kang modo. Magsama kayo ng batugan mong ama. Nang gigigil na sabi pa ni Mama habang nakaamba sa akin ang dala niyang plastik na tubo. Halos araw-araw akong may latay dahil kay nanay. Nakakahiya, kahit na dalaga na ako ay nagagawa pa niya akong bugbugin. At dahil sa galit ko sa mundo, sa tatay ko at sa nanay ko ay naglayas ako. Napadpad ako sa bahay ng manliligaw kong si Boy. Kaklase ko si Boy sa high school at isa rin sa mga masusugid kong manliligaw. Sa lahat ng mga nagparamdam sa akin noon na may gusto sa akin, ay si Boy lang po ang pinaka may tsansang sagutin ko. In short ay siya lang ang naging type ko. Wala kasing kabuhay-buhay yung ibang mga nanligaw sa akin. Mas inuuna nila ang bisyo at ang tropa. Isa pa ay gwapo din kasi si Boy, Papa Dudut. Kung sa artista, kahawig niya si Jack Roberto. Paitimin mo lang. Tulad ni Jack Roberto ay marami ding abs si Boy. Nakuha niya yon sa pagpapadyak at sa pagbubuhat para kumita ng ekstrang pera kapag wala kaming pasok sa eskwela. Kumbaga ay banat na banat siya sa pagtatrabaho. Ako naman sa mga interesadong malaman ng itsura ko ay kamukha ko po si Barbie Forteza. Paitimin mo lang din. Hindi po ako nagbibiro, Papa Dudut ha. Talagang chinita ako. Naman ako yon sa side ng tatay ko na mga inchik. Umitim lang ang kulay ng balat ko dahil lagi akong naglalayas. At yun nga, ang pinakahuling lugar na napadpad ako dahil sa paglalayas ay ang bahay nila Boy. Labis ang habag sa akin ni Boy matapos kong ikwento sa kanya ang lahat ng masamang sinapit ko sa poder ni Mama. Ipinakita ko din sa kanya ang mga latay ko sa braso. Boy, pwede mo ba akong patuloyin dito sa bahay ninyo? Magsama na tayo. Sinasagot na kita. Umiiyak na sabi ko sa kanya, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Hindi agad nakapagsalita si Boy matapos niyang marinig ang sinasabi ko. Na para bang umiksi ang dila niya, dahilan para hindi siya makapagsalita pa. Ilang segundo pa ay inulit ko sa kanya ang tanong ko. Pero imbes na si Boy ay nanay niya ang sumagot. Hindi pwede. Walang ipapakain sa iyo ang anak ko. Isa pa, kaya babata niyo pa para mag-live-in. Gagaya pa kayo dyan sa kuya mo, Boy, na nagpatuloy dito ng kinakasama. Wala na tayong lugar dito. Siksika na tayo. May kagaspangang sabi ng nanay ni Boy na itago na lang po natin sa pangalang Nanay Christy. Massage therapy si Nanay Christy na nagtatrabaho sa isang maliit na spa malapit lang sa bahay nila. Hindi namin namalayan ni Boy na nasa may pintuan na pala siya sa labas ng bahay nila. Natahimik kaming pareho sa mga sinabi ni Nanay Christy. Pero ilang segundo matapos noon ay nabigla ako sa mga sinabi ni Boy. Hindi natin siya pwedeng ipagtabuyan, Nay. Malapit ka nang magkaapo kay Mayet. Buntis siya, Nay. Seryoso pero nanginginig ang boses na sinabi yon ni Boy. Hindi ako makapaniwala na dahil lang sa pagsisinungaling na yon ay agad naming napapayag si Nanay Christy na magsama na kami ni Boy. Alauna ng hapon ay umalis na si Nanay Christy sa bahay nila para pumasok sa trabaho. Saka pa lang kami nakapag-usap ni Boy.
Halos maluwad din siya sa kakatawa habang pinagmamasdang maglakad ang nanay niya papalayo. Madali talagang mautuyang si nanay. Mabilis kausap. Nakangiti nang sabi ni Boy. Pero Boy, malalaman din niya ang katotohanan na hindi ako buntis. Sigurado magagalit si Nanay Christy sa atin. Nag-aalalang sabi ko. Problema ba yon? Di gumawa tayo ng baby. Nakangiting sabi ni Boy sabay yakap at halik sa akin. Hindi na ako magpapakasanta sa inyong mga nakikinig. Pumayag ako sa deal naming yon. Halos araw-arawin namin papadudot yon para lamang mabuntis ako. At ayun nga, agad ay nagbunga ang paggawa namin ng bata. Nang mga sandaling yon ay nasa talampakan na yata ang utak ko papadudot. Hindi na ako nag-iisip pa sa mga pwedeng consequences ng mga pinaggagawa namin ni Boy. Ang importante lang sa akin ay bumuo ng matatawag kong sarili kong pamilya. Si Boy ang tatay, ako ang nanay, at syempre dapat merong kaming baby. Pero hindi ko gagayahin ang mga magulang ko na basta lang inanak ako tapos ay pinabayaan na. Sa pagkakataong ito ay iibahin ko ang diskarte sa buhay at magpapakananay ako at magpapakaasawa ako. Naging maalwa naman papadudot ang pagsasama naming dalawa ni Boy. Kahit pa kapisa namin sa isang bahay ang kuya niyang si John at ang ka-live-in nito na si Sarah. Mabait naman sila at casual lang kami bilang magkakapisan sa bahay. May kanya-kanya kaming mga kwarto. Hindi ko masasabing matalik na magkaibigan kami ni Sarah at ng kuya ni Boy na si Kuya John. Pero hindi ko din sila nakakaaway. Palibhasa kasi ay madalang naman kaming magkita. Simula noong nagtrabaho na si Sarah sa isang factory kaya weekend na lamang siyang umuwi ng bahay. Si Kuya John naman ay sa panggabi ang pasok niya kaya madalas ay tulog lang siya sa hapon sa kwarto nila. Ako, hindi naman ako mahilig lumabas ng bahay. Tamang tambay na lamang ako sa kwarto. Dahil sa may kalakihan na rin noon ang tiyan ko. September 2018 nang nanganak ako papadudot. Halos bumuhos ang kaligayahan sa pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon na makita ko ang baby namin ni Boy ay sobrang sarap sa pakiramdam. Lalaki siya na tawagin na lang po natin sa pangalang Baby Mayor. Kayo John, kailan kayo magkakaanak nitong si Sarah? Pambabasag na tanong naman ni Nanay Christy sa kanilang dalawa. Malapit na po, Nay. Matipid na sagot ni Kuya John. Tahimik lang noon si Sarah. Masasabi ko na naging responsable naman si Boy papadudot. Mula noong naging ganap na siyang ama, naghanap din siya ng ibang trabaho at sinuwerte namang napasok sa isang mall na may minimum na sahod. Ang problema nga lang papadudot ay naging below minimum na ang oras niya sa aming mag-ina niya. Maagang aalis si Boy ng bahay dahil sa paghahabol na hindi matraffic at late na rin siyang uuwi dahil sa traffic. Sa pagtagal ay nakaramdam ako ng unti-unting pagbabago sa ugali ni Boy. Naging madalas na siyang iritable at para bang pagod lagi sa trabaho. Sa totoo lang ay nirereklamo talaga niya ang isa sa mga boss niya na masyado raw power tripper. Sa tuwing uuwi siyang pagod at wala sa mood ay hindi ko na lang siya pinapatulan. Pilit ko na lamang siyang iniintindi dahil alam ko naman na hindi biro ang ginagawa niyang sakripisyo sa amin ni baby. Madaling araw noon habang nagpapadede ako ng bata at himbing na himbing si Boy sa pagkakatulog nang nakita kong umilaw ang sipi niya.
Nagulat ako sa mga nabasa ko na may kateksyang babae at kalandian. Nagpatay mali siya na lamang ako, Papa Dudut. Pero deep inside ay naging simula na yon ng pagiging balisa ko. Walang araw na aalis at uuwi si Boy ng late sa bahay na hindi ako nag-iisip na baka nagkita sila ng babae niya. Nasasaktan din ako, Papa Dudut, sa unti-unti niyang pagbabago at pakikitungo sa akin. Hindi na niya ako pinapansin. Hindi man niya ako sinasaktan ng pisikal, pero dinudurog niya ang puso ko. Nagsimula na rin siyang magkulang sa entrega sa akin ng pera para sana sa panggatas ni baby. Sa mga panahon na yon na wala akong ibang nakakaramay, ay si Kuya John ang madalas ko lang nakakausap. Kakatukin niya ako sa hapon dahil naririnig daw niya akong umiiyak. Nag-away na naman kayo, no? Huwag mo nang itatanggi. Dinig na dinig ko kayong dalawa. Ang nipis lang kaya ng dingding na pagitan natin. Nagsimula doon ang isang magandang pagkakaibigan sa pagitan namin ni Kuya John. Madalas kasing kaming dalawa lang at ang baby ko ang naiiwan sa hapon sa bahay. Nasa trabaho sa mall si Boy at nasa spa naman si Nanay Christy. At sa weekend pa ang uwi ni Sarah. Mabuti na lang at may nasasabihan ako ng sama ng loob ko, Papa Dudut, sa pamamagitan ni Kuya John. Hindi lang sa pag-a-advise maaasahan si Kuya John. Maging sa problemang pera ay siya rin po ang sumasalo sa dapat sana ay si Boy ang may responsibilidad na pagbili ng gatas ng anak niya. Matagal ko na rin kasing gustong magkaanak pero nahihirapan kaming makabuo ni Sarah. Paliwanag nito sa akin nang minsang matanong ko siya kung bakit hindi pa sila nag-aanak ni Sarah. Ganon lang ang routine naming dalawa sa bahay. Madalas nakadungaw si Kuya John sa may pintuan ng kwarto namin habang nakikipag-usap sa akin. Masarap kausap si Kuya John at magaling din siya na mag-advise. Ayon sa kanya, maging sila ni Sarah noon ay pinagdaanan din ang mga minsang tampuhan. Baka daw naninibago lang si Boy sa bagong nature ng trabaho niya. Mabigat daw talagang trabaho ang maging staff at bagger ng isang grocery store sa isang mall. Bilang dati siyang nagtrabaho dito bago siya sumubok na mag-call center. Habang pabuti ng pabuti ang ugnayan namin ni Kuya John, ay pasama naman at palala ng palala ang relasyon namin ni Boy. Hindi niya ako sinasaktan, pero nasasaktan pa rin ako dahil alam kong may nag-iba na sa kanya. Hindi na siya tulad ng dati at alam ko ang dahilan niya. May iba na siyang babae. Tama ang kutob ko sa mga nabasa kong kateks niya na may iba siyang babaeng pinag-aaksayahan ng oras. Kinakalimutan na niya kami ng anak niya. Sinubukan kong maging manhid, Papa Dudut, pero hindi pa ako bato. Tuluyan na akong nagpagape sa lungkot na aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay walang ibang nagmamahal sa amin ng anak ko. Kahit si Boy ay nagsawa kaagad sa amin ng anak niya. At bilang malungkot nga ako noon, ay mas ninais ko na lagi kong makasama at makausap si Kuya John. Siya lang ang tanging dahilan para magstay pa ako sa bahay na yon. Mas madalas pa nga siya ang nagbibigay ng oras sa baby namin kaysa kay Boy. Hanggang isang hapon, kaming dalawa lang ni Kuya John at si baby ang naiwan. Habang umiiyak ako ay hindi ko na napigilang yakapin siya ng mahigpit. Bagay na pinayagan naman ni Kuya John na mangyari. Hanggang sa unti-unti niyang pinasok ang sarili niya sa loob ng kwarto namin ni Boy. Ayaw ko lang sa pinto ako tumambay, Mayet. Gusto ko dito ako sa kwarto mo. Ang sabi niya habang hinuhubad ang pangitaas niya. Aaminin ko ulit sa inyo na hinayaan ko lang na magpatianod ako sa alon ng ligaya.
Kasama sa kama ang kuya ng kinakasama ko. Nakipagsiping ako sa kuya ng ama ng anak ko. Hindi ko maipaliwanag ang sarap sa pakiramdam. Habang magkayakap kami ng mahigpit. Nakalimutan ko kung sino kami dalawa habang nagpapakalunod kami sa dagat ng kasalanan. Hindi lang isa kundi maraming beses na pumayag ako na may mangyari sa amin ni Kuya Janjan. Total ay hindi na rin kami nagsisiping ng kapatid niya, kaya marapat lamang na magpadilig ako sa kanya. Ginagampanan ng maayos ni Kuya Janjan ang dapat sana ay ginagawa sa akin ni Boy. At bilang ganti ay hinahayaan ko na may mangyari sa aming dalawa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nagpaplano na kaming magtanan ni Janjan. Walang araw na hindi ko gusto na hindi kami magkasama. Kung tutuusin ay wala kaming nilalabag na kahit na anong batas. Hindi kami kasal ni Boy at hindi rin kasal si Janjan kay Sarah. Nangako sa akin si Janjan na aakuin niya ang pagpapalaki sa anak namin ni Boy. Total ay dugot laman din daw niya ang bata. Kung hindi kayang magpakatatay ni Boy, ako ang magiging tatay ng anak niya. At ako ang magiging asawa mo. Pangako sa akin ni Janjan. Ano po ang gagawin ko, Papa Dudut at mga ka-YouTube? Dapat ko bang isalang-alang na si Boy ang nakaunang nakabuntis sa akin kahit na alam kong nambabae na siya? At alam ko din sa sarili ko na hindi ko na siya mahal. O makipagtana na ba ako kay Janjan, ang bagong lalaking minamahal ko ng higit pa sa buhay ko? Sa mga nagtatanong ay mas gwapo po si Janjan. Kamukha din niya si Jack Roberto, kasing puti pa. Sana po ay matulungan niyo ako sa aking problema. Sana po ay maasahan ko yung mga praktikal na advice. Total ay nilatag ko naman po sa inyo ang totoong status ng aming mga relasyon. Pare-pareho po kami mga walang sabit. Uulitin ko po yung tanong ko sa inyo kanina sa intro. Anong gagawin mo kung ang lalaking nangako sa iyo ng masayang buhay ay biglang nagbago? Kakapit ka ba sa dating pangako niya o sasama sa ibang lalaking tutupad ng lahat ng pinangako niya? Respectfully yours, ang inyong ka-stories, Mayet.